Welcome sa Network Enthusiast PH. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano i-set up ang TP-Link A5AC1200 router through Web UI. Sa pag-set up ng Web UI, kakailanganin natin ng web browser. So, pwedeng inyong cellphone or yung inyong computer ang inyong gagamitin. Ang kagandahan sa pag-setup sa Web UI is itong hakbang na mapalago ang inyong kaalaman sa pag-configure ng inyong router. Una, dahil karamihan sa mga mas technical at consumer-based na router ay configurable through Web UI. Mas marami rin na option ang available sa Web UI na maaaring i-configure kumpara sa mobile app. So sundan nyo ako sa ating video at i-configure natin ang router na ito. Bago tayo magsimula, buksan muna natin yung ating TP-Link A5AC1200 router at kumuha tayo ng Ethernet cable. Ang ating Ethernet cable ay kakabit natin sa one port ng ating TP-Link A5AC1200 router. Yung kabilang side naman ay kakabit natin sa source ng ating internet o yung ating modem or yung main router. Sunod naman, may dalawang paraan para makapag-setup ng ating TP-Link A5AC1200 router. Yung una, through wired connection. So sa wired connection, kukuha pa tayo ng isa pang Ethernet cable at ikakabit natin sa isa sa mga LAN ports ng ating TP-Link A5AC1200, and yung kabilang side naman ng Ethernet cable ay kakabit natin sa Ethernet port ng ating computer. So, sa pangalawang paraan naman, yung wireless connection. So, sa wireless connection, kailangan natin tingnan yung ilalim ng ating TP-Link A5AC1200 para sa default access, which is yung http://tplinkwifi.net at yung SSID or yung Wi-Fi name at yung default wireless password, dahil kailangan natin yan para ma-access yung web UI. Okay, so simulan na natin dito sa ating computer by clicking yung Wi-Fi connection. Okay? So kung yung smartphone nyo yung gagamitin nyo, okay lang din naman. Same principle lang yan. Buksan nyo lang yung inyong Wi-Fi connection and then hanapin yung TP-Link Wi-Fi name or yung SSID. Or pwede nyo scan yung QR code sa ilalim ng AC1200 router nyo para makakonect kayo. Okay? So click na natin yung ating TP-Link Wi-Fi name. And then, i-type natin yung password na makikita rin sa ilalim ng ating TP-Link A5AC1200. Okay? So, i-type na natin. And then, press Next. So, wait lang natin makakonect. Okay? So, yan, connected na tayo. Buksan naman natin yung ating web browser. Dito naman sa address bar, i-type natin yung http://tplinkwifi.net. Okay, so once na i-type nyo na yung address, press enter. Dito naman gagawa tayo ng admin password. So hindi ito yung Wi-Fi password. Admin password dito para just in case gusto nyong accessin ulit yung web GUI, maa-access nyo using yung password na gagawin natin dito. Okay? So dito naman sa baba, makikita nyo yung scan the QR code to download the TP-Link Tether app. Pero since hindi tayo magsa-set up using TP-Link Tether app, i-close lang natin 'yan. Okay? So dito naman sa password field, i-click lang natin ito and then lalabas dito yung criteria sa paggawa ng password. Okay? So sundan nyo lang 'yan para sa password na inyong gagawin. Okay? So i-type na natin yung ating password. And then, i-retype natin yung password sa confirm password field. And then, once okay na yung na-type nating password, pindutin lang natin yung start. So, dito naman, automatically na napunta tayo sa quick setup ng web UI. So, para mag-proceed, pindutin lang natin yung next. And then dito, meron yung router natin na tatlong operation mode.
So kung gusto nyong mag-access point mode and or range extender, dito nyo mapipili yan. Pero sa ating video, ang gagawin natin ay router mode. So piliin lang natin yung wireless router and then press next. And then dito naman, mamimili tayo ng ating connection type. Pero I suggest na piliin nyo yung auto detect para yung router mismo yung pipili kung ano yung connection type natin. Or magde-detect ng connection type natin. Okay, so piliin lang natin yung auto detect and then press next. And then wait natin ma-detect yung ating connection type. Okay, so dito naman ang sinasabi lang dito kung i-clone natin yung ating MAC address. Pero most of the time naman hindi natin kailangan gawin yun. So piliin lang natin yung no, I do not need to clone MAC address and then press next. Okay, so dito naman since dual band yung ating router, meron tayong option na i-disable yung isa sa mga bands ng ating router or i-enable yung band ng ating router. So by default, na naka-check yung both 2 GHz and 5 GHz. And since ang gusto natin naka-enable pareho yan, iiwan natin silang naka-check and then press next. Ngayon naman, dito pwede na nating palitan yung default SSID or yung default Wi-Fi name at yung password. And then dito sa password sa ilalim nakalagay yung criteria sa paggawa ng password. So minimum of 8 characters to maximum of 63 characters. Pwede kayong gumamit ng letters and numbers. Okay? So i-type na natin yung ating gagawing Wi-Fi name at yung password. Okay? Okay, so once na i-type na natin yung ating Wi-Fi name at yung password, pindutin lang natin yung next. So may napansin lang akong minor na issue. Nung pagkapindot ko ng next, nag-revert yung Wi-Fi name and then yung password dun sa original niyang or default niyang Wi-Fi name. Okay? And then same as yung password. Well, kung ganito yung mangyari sa inyo, ang workaround natin dyan is i-retype lang natin ulit yung Wi-Fi name na ginawa natin. Okay? So type natin yung ating bagong Wi-Fi name. And then i-type natin yung ating bagong password. Okay? And then press next. And then dito naman, pinapa-confirm lang sa atin kung yung changes na ginawa natin okay na. So kung wala na kayong gustong baguhin, pindutin nyo lang yung save. Pero paalala ko lang, pagka-pindot nyo ng save, madi-disconnect tayo dito sa Wi-Fi connection na ito para connect dun sa bagong Wi-Fi network na ginawa natin, which is itong network end. Okay? So make sure na tandaan din natin itong password na ginawa natin. Okay? So pindutin lang natin yung save. Okay? And then wait natin tayong ma-disconnect. Okay? So pindutin nyo lang natin yung ating Wi-Fi connection. Hanapin natin itong network end, which is yung ginawa natin. And then ilagay natin yung bagong password na ginawa natin. And then press next. Okay. So once makakonect tayo, pwede nating pindutin tong refresh or pwede na tayong pumunta sa ating web browser at pwede na nating or mag-start mag-browse ng ating internet. So ganun lang siya kadali. So ayun yung pag-setup natin ng router mode sa TP-Link A5 AC1200. Nga pala, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click yung bell icon dahil malaking tulong yon para masuportahan yung channel natin. Salamat sa panonood.